niya, First Lady, hindi niyo po ako kalaban. Sa Malacanang po, hindi niyo po ako kalaban. Ako po ay tumatakbong independent. Hindi niyo po ako kalaban. Madam First Lady, pwede niyo pong gamitin yung programa ko. Programa niya raw, pwedeng gamitin. Ikot tayo sa mga OFW. Tsaka hindi siya proud. Parang pag tinanong siya tungkol sa mga Duterte, binabanggit niya na lumalapit siya sa Malacanang. Proud po siya na lumalapit sa Malacanang. Okay, pero kapit lang kayo. Ito po yung pinakamalupit niyang mga sinabi. No? Sinabi niya, sa mga taga Malacanang, hindi po ako kalaban. Openly seeking yung help ng First Lady. No? Talagang direkta niya. First Lady, hindi niyo po ako kalaban. Sa Malacanang po, hindi niyo po ako kalaban. Ako po ay tumatakbong independent. Hindi niyo po ako kalaban. Imagine, sinasabi niya ng direkta. No? Tayo, hirap na hirap tayong makilaban. Wala tayong, hindi tayo sikat, wala tayong katungkulan, hirap po tayong lumaban. Pero sa kanya, ino-offer niya pa yung sarili niya, hindi po ako kalaban. Madam First Lady, alam niya kung sino yung mga powers that be, no? Alam niya kung sino yung papanawagan. Hindi po si Pangulong Marcos eh. Si First Lady ang tinatawagan. Madam First Lady, pwede niyo pong gamitin yung programa ko. Programa niya raw, pwedeng gamitin. Ikot tayo sa mga OFW. So tumatakbo ka bilang senador, isinasama ka sa lineup nitong mga vlogger na Duterte daw sila. Please lang, no, sabihan niyo po yung mga Duterte na may mga pahayag na po si Willie Rebillame na hindi po siya kalaban ng Malacanang. In fact, nagpapahayag po siya na gusto niyang tumulong. No? Yung programa niya, ino-offer niya kay First Lady. Alam kung sino yung lalapitan eh. Makikipagtulungan po to sa Malacanang at kay First Lady. Tapos isasama niyo sa lineup natin. Openly seeking the help ng Malacanang. Pinagmamalaki niya, ilang beses niya pong sinabi yung Malacanang, lumalapit siya sa Malacanang. Tapos sasabihin nyo ngayon na kayo, Duterte kayo, wala kang magagawa ba itong iboboto namin yan? Wala naman pong problema sa pagtulong. No? Wala pong problema sa pagtulong. Panoorin nyo po ito yan sa One, The Big Story. Baka sabihin nyo, hindi, The One, TV5 po ito eh. Baka sabihin nyo, nag-ano lang ako. Hindi ako decided kahapon. Nakala ko baka i-endorse to. Kaya sabi ko nga, para palusot eh. Di tanong nyo kay Placido kung talagang kasama yan sa maisog. Dinidinay niya na nga yung pagsama niya sa maisog eh. Kaya, kinakailangan po maging matalas tayo, no? Sa mga Duterte vloggers po, wag po kayong endorse ng kasi akala nung mga tao, no? Yang mga ini-endorse nyo po ay mula po sa grupo ni Pangulong Duterte dahil known kayo ng mga DDS o Duterte vloggers. Ingat-ingat po tayo. Di ba? At sinabi niya naman, nagpaalam siya kay MVP. Wala po siyang alam na batas na isusulong. Wala po. Tanungin niyo anong batas? Dami na natin batas. Yun yung sinabi. Oh. Imaginein po ninyo. Kaya po, hindi po tayo naninira dito. Kung ayaw niyo sa mga Duterte, naharap po kami na tinatapon na po namin yung mga posibilidad na may mag-tridor pa kasi naranasan na yung Tatay Digong. Yung 12 po talaga hindi natin boboto. Hindi kasi to kasama sa 12. Okay?
Malinaw po yan. Kaya hindi po tayo nag-ano lang, hindi po tayo rito naninira lang. Kasi yung 12 talagang iisa-isayin natin o inuunti-unti na natin kung bakit hindi sila karapat-dapat. Wala nga siya ron sa mga, tsaka hindi siya proud. Parang pag tinanong siya tungkol sa mga Duterte, binabanggit niya na lumalapit siya sa Malacanang. Proud po siya na lumalapit sa Malacanang. Hindi ko po sinabing masama ba yun? Sa panahon natin ngayon. Ako sa tingin ko sa panahon natin ngayon, makakasama sa kanya. Siya lang siguro ang kaisa-isang sikat na personalidad. Kung tutusin, masikat pa siya kala Tulfo sa mga ibang nanalo, kala Lito Lapid, kala Bong Revilla, pero sa tingin ko, siyang kauna-unahang sikat. Ito na po yung simula na yung sikat ay hindi na po madadaan sa kasikatan. Kung hindi natuto na po yung mga tao na kung kayo po ay isa pa sa magiging problema namin na magdidiin sa mga Duterte, ngayon pa lang hindi na namin kayo. Okay. Iniiwas niya, di ba? Yung sarili niya. Kitang-kita po yun ng mga nanood. So manood din po kayo. Ang ganda po ng laban, tumodo po yung Nograles. Yung mga Nograles po, tumodo po sa Davao, no? Nilabanan po ni Carlo Nograles, si Tatay Digong bilang mayor. Lumaban naman po si Migs, no? Hindi na po siya nag-PBA, direkta. Nilabanan si Paulo Duterte sa First District po, no. Magandang laban kasi alam natin may talagang tinodohan nila. Tinodohan nila yung paglaban sa mga Duterte. Ito nakita nila na ginamit, no. Tong mga Nograles. Yung mga sikat na ano ngayon ng mga Nograles, ginamit po laban dito kay sa mga Duterte. Kaya todohan, at least ganyan, harap-harapan, no? Hindi na yung tatakbo ng party list, mas madaling manalo para sa kanila. Eto, Duterte talaga. Meron silang gustong patunayan Meron pong totodohan po yan ng administrasyon. One way or another, panalo yung mga Nograles dyan. Kung natalo kasi sila, Duterte kasi kalaban namin Di ba? Kung nanalo naman sila, putya, talagang ang laki ng ang laki po ng pakinabang sa kanila ng administrasyon. Kasi yan lang Hindi nyo nga na ipanalo yung Davao Paano pa mananalo si BP Sara sa buong Pilipinas? Di ba? Testing yan Manalo man sila, gayahin nila si Yorme na natirahan na panalo pa rin sila kung nanalo man sila. Okay. Okay na yan si Zero. Doon ka na mangampanya. Kung ayaw mo rito sa mga sinasabi namin, election ngayon hindi po kami papayag na gagamitin mo tong channel ko para mangampanya ka kay Willie Rebillame. Kung magkaiba tayo, labas lang. Walang problema. Labanan na ngayon, hindi na po to yung dati na kwento-kwentuhan lang to. Ito po, nakasalalay po rito yung aming yung leadership ng aming ng ating bansang Pilipinas. Kung mapupunta ba yan sa mga Marcos, Romualdez, Co, at saka dito pa rin sa mga Duterte. No? Kaya hindi namin ito tolerate. Andrea Gueco, thank you very much sa SGD to SGD. Okay. Tingnan lang natin, baka may nakalimutan pa ako rito sa mga tinantosan. Lakas, no? Lakas ng loob nilang no? Direktang banggain na yung mga Duterte. Siyempre, kung walang backup yan, hindi po maglalakas loob yung mga dalawang magkapatid na yan. Magkapatid ba sila? Okay, ito po naawa po ako kay Kiko Pangilinan.
Pera biro po, no? Naawa ko kasi from napakataas, no? Biglang ngayon halos ang endorser niya, alam mo, kakaramihan po sa sinisik na endorser, yung nag-endorse po, meron talagang kasikatan na pwedeng ano sa no. Kung ang endorser mo ay si Laila De Lima, tumatakbo na nga lang party list eh. 'Di ba? Naawa rin ako kasi alam naman natin lahat naging senador yan, kasikatan ni Sharon Cuneta. Ngayon ang tanong, kaya pa ba siyang dalhin ni Sharon Cuneta? Sapat pa ba yung kasikatan ni Sharon Cuneta para ipanalo pa rin si Kiko? Wala na kasing party, this time tingin ko tama this time sa tingin ko tama si Trillanes, no? Na dapat dinikit nyo na lang yung sarili nyo sa admin. Wala pa kayong problema sa pera. Naawa ko para kay Kiko, lalong-lalo na kay Sharon. Alam naman natin na mahirap pong makakuha ng financial support sa mga oligarko. Basta mga hindi ka pumapasok sa Magic 12, di ba? O, kaya ngayon, eto pa. Ang lalakas pa ng tatakbo kay Duterte. Kaya, pasensya na. Talagang ganyan. Alam kong gusto mong bigyan ng trabaho si Kiko. Bigyan ng trabaho.